Pagkatapos ng usaping pangrinan, ako naman kumuha naman tayo ng update sa mga nais mamuno ng ating barangay. Dito lang yan sa Usap Publiko. At kasama na nga natin ngayong umaga si Attorney Elinita Julia Tabangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor ng COMELEC Regional Office. Good morning, Attorney! Good morning, Miss Angel. Good morning po sa lahat ng viewers ng Regional News Group Luzon. Kamusta po ang morning natin? Mabuti naman at medyo umuulan-ulan na ngayon kaya kahit ba malamig sa labas, mainit pa rin yung usapang barangay elections. Ayun na nga na-mention mo na, Attorney. Ano po ba ang topic natin ngayong umaga? Ang topic natin ngayon ay COMELEC Resolution 11155. So dati po kasi July 1 to 11 ang ating registration ng new voters natin for the barangay and SK elections. Pero ngayon po is already August 1 to 10. May panibago na po tayong calendar of activities, Attorney. Tama po ba? Yes. Ayan po, Attorney. Ano-ano po ba ang mga nakasaad sa aktibidad doon sa calendar of activities para sa darating na SK and barangay election? Para po dito sa sa registration natin ng new voters, that's August 1 to 10. So ang oras natin is 8 a.m. to 5 p.m. no noon break. Pagkatapos, baka Saturdays and Sundays matamaan yun, may trabaho pa rin kami ng Saturdays and Sundays. So, ready na po kami for that. Meron din pong special satellite registration tulad ng para sa seniors, para po yan sa PWDs, yung mga women, yung mga youth, merong ganon. Kapag meron ding satellite registration po sa mga barangays, if magre-request po sila. So, ready na po kami, all systems go. And by the way, baka gusto nyong malaman, automated ba yung elections ng barangay elections? Hindi po, that is manual elections. Dahil wala tayong transmission kasi ang proclamation natin is within the barangay level. Attorney, kailan daw po ang eksaktong halalan at anong oras daw po magsisimula at matatapos ito? Itong halalan natin is December 1. 2025. So, bago magpasko, mag-e-election tayo ng barangay and SK elections, granting na hindi ito mapopostpone at wala pang batas naman na postponing barangay and SK elections. So, December 1, ang oras, di ba, pag regular voter ka, 7 a.m. to 3 p.m. Pero kapag yung vulnerable sectors, tulad noon, baka i-implement nila, although wala pa tayong COMELEC resolution concerning that, ang oras noon is 5 a.m. to 7 a.m. for yung seniors, pregnant women, at saka po yung mga PWD. Attorney, marami pa po kasing may mga hindi pa po nakakakita nitong mga activities, calendar of activities natin for this upcoming barangay and SK election. Gaano daw po ba katagal yung campaign period? Kailan daw po ba magsisimula din yung pag-submit ng kanilang COC? Yung campaign period natin, November 20 to 29. Maiksi lang yan, Kasi syempre, doon lang naman po kayo sa barangay. Magka-campaign, hindi naman kayo buong City of Baguio, buong munisipyo, hindi naman. And also, sinabi sa Omnibus Election Code, the barangay and SK elections is the most inexpensive and expeditious kind of elections sa ating lowest local government unit. Kaya, lang yan, limited lang yan to house, mga ganon, and then yung mga simple activities lamang. Ngayon, filing of certificates of candidacy is October 1 to 7. So, isang linggo lang yan, Tuloy-tuloy yan, wala tayong holiday or Saturdays and Sundays. Kung meron mang Saturdays and Sundays, naka-overtime kami. Attorney, may nagtatanong din kasi, paano naman daw po kapag, kunwari, yung araw na yon biglang nagkasakit yung bata, hindi makapag-register, makapag-transfer, pwede daw po bang yung guardians o parents na lang nila? Wala po tayong ganun, pasensya na po. Ang talaga pong kailangan magrehistro o kaya magboto din ay it has to be in person. Wala tayong batas po sa ngayon, wala pa naman, na pwedeng magkaroon ng yung pong proxy na voting o kaya ang magsasubstitute sa'yo para sa voting ay yung parent mo or any relative within 4th degree of consanguinity or affinity. Wala pong ganun. So you have to go in person. Attorney, meron din po bang schedule for barangay level verification ng mga listahan ng mga botante? Meron din yan na nakaschedule bago mag-eleksyon. So titignan namin kung lahat po nung nandun sa listahan nandoon sa yung pong records namin.
Kaya nga merong nakalagay po dyan na you can apply for reconstitution and reactivation and reinstatement. Pag sinabi nating reinstatement, yan po yung may pangalan ka nga noon, pero pag tingin mo, may record ka sa amin, yung pinirmahan mo na voters registration record, wala ka naman sa listahan. Paano Or yun? kaya papaano mo siya, papa-reinstate mo. So kabaliktaran nun, nandun ka sa, wala kang voters registration record, pero nandun ka sa listahan, ipapa-reconstitute mo naman yung voters registration record mo. So yun yung pinagkaiba. Pero take note, wala tayong transfer po na local transfers. For example, you like to transfer from one barangay to another kasi yung, alam mo naman, sa SK law, meron tayong anti-dynasty provision within second degree of consanguinity or affinity, hindi ka pwedeng tumakbo. Pag ang relative mo, yung bang tatakbong kagawad or tatakbong yung barangay, punong barangay. So, lilipat ka sa kabilang barangay ngayon. It's not allowed. So, ang transfer lang na allowed natin ngayon for this period is yung galing sa post ng overseas. Tapos, uuwi siya dito na siya magta-transfer. Yan lang po ang transfer na tinatanggap namin. Pagkatapos, granting na siya po residente 6 months before elections. Attorney, dito kasi last midterm election po meron din po tayong for pregnant women, PWD, same din po ba dito para sa local? O most likely po yan din yung gagawin namin. Yan po yung tinatawag na early voting. So yung early voting natin is 5 a.m. to 7 a.m. Tapos po, malamang i-allow din po yan. We'll just wait for the resolution na magsasabi na oo, i-implement namin ulit. Attorney, dito din po kasi December 1 din pang election day. After po ba ng election day, magsasubmit na rin po ba agad ng SOSE ang mga tumakbong kandidato or tapos same din po ba ang duration ng time nila? Yung pag-submit ng SOSE, ang last day is tatandaan nyo po, December 31, 2025. So that is 30 days from the date of elections. Yun talaga. The same din with yung national and local elections natin. Pero etong may isa akong advice dito sa ating mga magpa-file ng COC. Once you file your certificate of candidacy, you are already considered a candidate. Yan hindi tulad noong yung in-apply natin yung 9369 Republic Act and then yung pong ano po ba kasi yung 9369? Yan po ang law which allows COMELEC to use automated election systems. Ngayon particularly sa section 15 noon nakalagay po na a candidate or a person who is aspiring to be a candidate, he files a certificate of candidacy, does not become a candidate until the beginning of the campaign period. Yan ang sinabi. So, kapag final niya yung COC niya, hindi pa siya kandidato. Kaya, anong ginawa nila? Nagpa-place ng ads sa TV, sa radio, tapos nangangampanya ka na dyan, it's not considered premature campaigning kasi you're not considered a candidate yet. Pero etong sa barangay elections, walang ganun. Kasi hindi nga automated. This is manual elections. Kaya mag-a-apply na ngayon ang Section 80 of the Omnibus Election Code which is premature campaigning. Kaya pwede kang maging liable dyan kapag ka nakasuhan ka at kung na-convict ka man, it is a ground to disqualify under Section 68 of the Omnibus Election Code. Attorney, pwede, kapag po ba may cases ka na like, parang na-convict ka before, parang ilang years na ang nakaraan, may chance pa rin po ba na kapag gusto po nilang tumakbo bilang isang kandidato sa barangay officials, pwede pa rin po ba? O kapag ka, 'di ba, ang offense mo which will disqualify you must be punishable by imprisonment of not less than 1 year. Yan yung rule diyan. So kapag ka na-convict ka na diyan, disqualified ka syempre. So hindi ka makakatakbo unless yung pong na-pardon ka. O, di ba? Na-pardon ka, napatawad ka, so okay yun. Pero kapag ka nag-lapse na yung 5-year period from the time that you have served your sentence, okay ka na kasi pwede ka nang bumoto ulit. Magre-revert yan. Pero pagdating sa kwalifikasyon, kailangan po yung penalty na ihahataw sa'yo o na-impose sa'yo, hindi mas mataas sa prison mayor.
Pag sinabi po nating presyon mayor, yan po yung mas matataas na mga penalties na merong nakaakibat na accessory penalty na perpetual special disqualification. Pag sinabi nating perpetual special disqualification, yan po yung accessory penalty na hindi ka na makakabalik to serve public office and to exercise your right of suffrage. So, kung convicted ka, tapos ang penalty mo is higher than prison mayor, which is 12 months and 1 year to 20 years. Mga ganun po kasi yung duration nun. Then, ano ka na? Perpetually disqualified. So, kahit ano pang pag-file mo ng COC, disqualified ka. Kaya kakasuhan ka ng disqualification. Pero kung ang penalty mo is lower than that, prison correctional, 6 months and 1 day to 6 years, yan lamang, pag na-serve mo na yung penalty yan, yung accessory penalty, which is disqualification to hold public office, will only last sa duration niya sa principal penalty, based on the principal penalty. So, ang mangyayari, pag na-serve mo na yan, hindi ka na-disqualified. Yun ang effect nun. So, dapat mag-commit kayo ng crimes or offenses yung hindi punishable by prison mayor and higher. Grabe naman yun. Pwede pala. Hindi pala exempted. So, pwede tayo. Hindi, pero wag po nating gagawin yun. Oo. Unless Pero, ma-pardon kayo, ha? Unless ma-pardon kayo. Ma-pardon So, lang. okay yun. Kahit murder. Opo. Pero Joke lang attorney, po. may question po galing sa netizen. May mga post daw po kasi silang nakikita sa FB na pinirmahan na daw po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban daw po sa barangay election. Totoo po ba ito, attorney? Wala pa naman kaming, kung meron man, hindi pa nakarating sa COMELEC yun kasi wala pa kaming notice na postpone po yung barangay and SK elections. Kaya, ang trabaho lang naman po namin is we will implement kung ano yung pinagagawa sa amin sa batas at saka sa Congress, kung ano yung lalabas na batas, yun yung ifa-follow namin. So parang kahit po kunwari one day before the election, bigla pong napirmahan, andyan na, hindi po matutuloy yun. O, basta nag-take effect na yung law. Okay. I-implement na namin po yun. Unless merong mag-file po sa Supreme Court ng restraining order na hindi i-implement yan, tapos questioning the constitutionality nung law which postpones barangay and SK elections, then matutuloy pa rin yung ano natin hanggang sa maging final po yun, yung decision ng Supreme Court. Pero ready na po ba ang COMELEC for barangay and SK election? Opo, sa timeline po namin, kami ay pagdating ng November, handa na kami. So, ngayon po, ano pa tayo, yung preparation pa tayo para sa registration, pero wala tayong transfers ngayon. Registration, yung inspection of polling precincts, tapos holding of yung mga information dissemination, mga ganun pa lang kami sa stage na ngayon. Pero attorney, paano naman daw po kapag nag-lapse ito into law at di napirma ni BBM? Hindi siya pwedeng mag-lapse into law kapag hindi napirmahan ni President. Okay po. Now, malinaw na. Pero attorney, last time po kasi nung midterm election, di ba meron pong mga precinct number na binigay po ang barangay opo sa amin. Ngayon po ba may ganun pa rin po or mag-stick na po kami doon sa binigay noong midterm election? Yung tinutukoy niyo po yung voters information sheet. Yes po. Dati po kasi meron yun. Ngayon, hindi pa lumalabas yung resolution kung kami mag-i-issue ng voters information sheet. Kasi yung dating sa midterm elections, yun pa rin naman ang presinto nyo. Yes. So, pwede na pa rin naman kayo mag-precinct finder o kaya punta kayo sa COMELEC website o kaya do sa FB page or tawag kayo sa amin. Tapos, pwede nyo naman tanungin ulit kung ano yung precinct numbers nyo. Pero walang pagbabago yan unless ikaw ay natanggal dahil matagal ka nang hindi bumoto or for any court order or for any other cause. Ayun po, attorney. Last question naman po, attorney. Ano naman po yung paalala natin sa mga botante for this upcoming barangay and SK election? Hindi lang po sa botante, pati rin po sa mga gustong tumakbo bilang kandidato po. Para sa mga voters po natin, wag niyong maliitin itong barangay and SK elections. Talaga namang pong it is one of the most important elections kahit doon lang po tayo sa barangay level. Kasi syempre, una nating takbuhan kapag may problema tayo is yung barangay natin. Kaya kailangan din nating piliin kung sino yung representative natin dyan sa ating mga barangay. So go out there and vote. At syempre para po sa mga SK, yung edad nyo po, pag 15 years old kayo to 30, pwede po kayong mag-participate sa SK elections. Pero you have to register syempre. Pero yung 15 to 17,
pagka nakaabot na kayo dyan, mag-register kayo for SK elections. Pero kung dati na kayong registered as SK, tas bigla kayong tumanda, naging 18 na kayo, 19, 20, 21, wag na kayong mag-register anew kasi meron kaming program na may extract namin yan at mapupunta ka na as a regular voter. Pero magiging dalawa ang balota mo ngayon kung below 30 ka pa kasi ang range natin ng SK is 15 to 30. So ang bibigay sa'yo is first ballot SK, then second ballot as a regular voter. O lastly, meron po tayong sa website natin, you can download yung ating forms na registration forms. Tinatamad na kayong pumunta doon sa COMELEC office para mag-fill up ng form. Pwede nyo nang fill upan agad, then submit na lang para you just take your oath, thumb mark na lang kayo, then kukunin namin yung biometrics nyo. Pwede rin naman yun. Pero may tanong, pwede ba raw online registration? Hindi pwede yun kasi wala pa tayong online registration. Wala pa tayong batas na nagsasabing pwedeng mag-online registration. That was only applicable doon po sa yung overseas voter. Opo. Tapos, with respect to gusto ko kayong i-invite sa aking website, attorneyejtabangin.com. Meron po akong book entitled Insider's Notes on Election Laws. So, first edition, yung pong fundamentals. Then, second edition, tungkol po sa lahat ng disqualification cases na yung bang basic na pwedeng malaman ng isang kandidato. At this is available doon po sa Jet Bookstore. Kung wala po, at wala kayong time, you can message me at 0917-507-2439 or punta po kayo sa attorneyejtabangin.com, ang aking website. Ayun po. Thank you so much, attorney. Talaga naman kung talagang nakipag-participate ka noong midterm election, dapat the same din po yan dito sa barangay and SK election. Totoo nga po yung sinabi ng attorney na talagang kapag may problema sa bahay nyo o sa mismong community ninyo, ang unang-unang tatakbuhan nyo lang naman is barangay and sila lang din po ang unang-unang tutulong po sa atin. Kaya kung may mga something man po, sila lang din po ang nandyan para sa atin. Kaya naman makipag-participate po tayo, magpa-registered po tayo, mga hindi pa nakapag-registered. Yung mga SK po, yung mga gusto rin pong mga tumakbo bilang SK Kagawad, SK Chairman, tumakbo lang po kayo. Ano po yan, attorney? Kailangan din po natin yan para sa mga kabataan. Ayun, thank you so much po, attorney. Attorney, baka may gusto ka naman pong batiin or i-shoutout? Binabati ko po lahat ng mga taga-COMELEC. Tayo po ay magtatrabaho pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yan dahil tayo ay government servants and we serve the people. Kaya sana po lahat tayo ay magkaroon ng safe na araw ngayon, safe na weekend dahil po may parating na bagyo.